loob. Okay, purihin po ang Panginoon. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binibigyan pa rin niya ako ng pagkakataon na makapasyal, makapunta po dito sa atin bilang pagtupad sa aking pong pangako. Amen? So, hindi ko alam kung hanggang kailan ko po magagawa ito, pero kung ang diesel nga nagmamahal, ako pa ba ang hindi? Diba? Opo, kaya siguro ngayon, mas maganda kung Petro na kayo tsaka Caltex kasi diesel, okay? So dahil diesel, Petro na tayo at tsaka Caltex. Well, sino yung mga gumraduate na may honor? Yung mga with honors. Pakitaas nga yung kamay. Yung gumraduate with honors. Pakitayo po, pakitayo. Sino? Ayan. Huwag na kayong mahiya. Sino sa inyo yung with honor na hindi naman gumraduate? Ano? Okay, so dalawa lang? Nasaan siya? Yun. Okay, parang nararamdaman ko kasi na si Ma'am Maris nyo, pero dahil mahal na diesel ngayon, tigpa 500 lang ha? Oo, so may tigpa 500 yung ayan, ayun po, isa pang sa sponsor, magbibigay din ng 500. Okay, so ang ibig sabihin lang, masaya kami at kinararangal namin na kahit Kristiyano kayo, hindi nyo ginagamit na dahilan ng church para hindi mag-aral mabuti, manapa, nagiging karangalan kayo ng church dahil pwede nyong patunayan na ang church hindi nakakahadlang sa pag-aaral. Okay? Sige, upo na kayo. At kung maalala natin mamaya, may 500 kayo. Di ba? At dyan po si Mama Rizzo, nandoon lang sa likod. So, yun parang, ang layo niya, nandito ako, pero parang yun ang narinig ko sa bulong niya na magbibigay siya ng 500 sa mga gumraduate na with honors. Okay? So, Pastor Ronald, thank you. At leading talaga ng Diyos at natutuwa po tayo na hindi lang naman talaga umayos ang church, mas sumaya pa nung dumating ka. Kung alam lang namin ikaw ang susi ng saya, Pastor, sana umpisa pa lang ikaw na kaagad ang kinuha namin dito. So, we are very happy to see that the Lord is really working great and working good. Doon po sa mga kapatiran natin sa Buli na naging very understanding. In fact, ang kagandahan sa kanila, naging supportive pa nga po sila, di po ba? Kami kaya lang naman po namin ginawa ito dahil ang gusto po namin yung Buli, magkaroon po ng maayos na lugar na masasambahan, di po ba? So kaya ang sarap-sarap na yung mga taga Buli, tapos kabubuli nyo lang ng sasakyan, di po ba? Oo, so yun po, kayo po yung mga taga-Buli, kaya ang mga gagawin nyo po, bubili kayo ng sasakyan at bubili kayo ng mga, kung ano pa yung mga magagamit sa ministry. So, at ang Victory Fundamental Baptist Church Main ay masaya na nakakasama kayo. Imagine nyo po, ang sarap ng fellowship. At sa totoo lang, mga kapatid, nagdagdag po kayo ng saya sa church na ito. And you know what? Ginamit ng Diyos ang church na ito para masimulan yung gawain nyo po sa Buli. Pero ngayon po, ginagamit kayo ng Panginoon para magdagdag ng saya dito po sa mismong complementing ang tawag po dyan. Kaya ipag-pray po natin ang mahabang buhay ni Pastor Ronald. Na kung maaari po, kung halimbawa mga 3 years pa babalik ang Panginoon, sana yung 3 years na yun, 300 years, 300 years, sana yung 300 years na yun, buhay pa rin po si Pastor Ronald. Kasi talagang ang gusto natin sa mga ganyang puso sa ministry, isama na natin si Ma'am Annie, malulungkot din naman po ito. Malulungkot din naman po ito kung 300 years, nag-iisa na siya, di ba? So, ipag-pray natin. Isama na po natin pwede po bang na lang, mahaba yung 300, tig 150 na lang, okay lang po ba yan? Okay, so, masaya po ba kayo talaga pag nadadalaw po kayo? So, sabi ko, Panginoon, yung pong speaking engagement kanina, malapit lang naman po, dyan lang naman po sa Valenzuela, mga kapatid. So, sabi ko, dahil ang hiling po ni Bishop Andaya, baka raw po pwede namang makaranas sila na kapag ka nag-speak ako, wala po akong hinahabol na susunod na pag-i-speakan. So, hindi ko lang sinabi sa kanya kaagad na sa totoo lang po, si Pastor Dennis Kasahe, nahandoon po siya sa Living Water.
At mga kapatid, yung living water, masaya na po sila. Tinawagan ko lang po sila kaninang umaga. Yung nakita na lang nila ako doon sa screen. Pero ang kagandahan sa Victory, eto po, pwede nyo po akong kurutin mamaya. Pwede nyo pong kurutin mamaya. Ako talaga ito. Ano ho? In person, mga kapatid. Well, the reason why I am always trying my best to be here every time that God is giving me an opportunity na mapuntahan po kayo, kasi nga naniniwala po ako na nakakadagdag din talaga ng encouragement sa inyo, na alam nyo po na kahit nandito si Pastor Ronald, nakaalalay pa rin po ako, mga kapatid. At si Pastor Ronald actually naging encourager ko pa nga eh. Ibig sabihin, ini-encourage pa po niya ako sa pagpapatuloy sa ministeryo po. At dahil ngayon po'y mahal na araw, di ba? Yung mga interesado po sa inyo, aklat nga pala, may book tayo, Pastor. Yung 7 last words, yung 7 palabras po. So, meron pong ilan kasi noon na dinala rito. And then, yung ilan po, sabi nila, wala na, yun lang po ba yan? If you are really interested, ang alam ko po, may dala po dyan si Brother Junjun pa din. At yung dala na yon actually para sa susunod na gawain po yon. Sapagkat alas 5 naman, pupunta po tayo dyan sa evangelistic meeting naman po kila Pastor Felix na alam nyong lumalabas na anak din po ng Living Water Baptist Church. Kaya yun po ang buhay natin. At yung microphone, nakaganito po siya dahil tinutulungan ko na yung throat ko po dahil nagbe-believers breakfast po tayo tuwing umaga, di po ba? Bihirang-bihira po nating ginawa na mag-breakfast po tayo ng tanghali, mga kapatid. Sa natatanda ko, isang beses lang yon. Tapos, na-excite ako kasi yun po ang maganda, Pastor. Katulad nung nag-initiate po ng Couples Fellowship, I believe yung mga activity na gano'n, nakakadagdag yun, nakatutulong po yun para lalong gumanda po yung, alam niyo po yun, yung sigla, yung saya. At paalala lang po, yung mga single, wag ho kayong a-attend ng Couples Fellowship, okay? So para din pong ano yan, Ladies Fellowship na hindi dapat uma-attend ng Ladies Fellowship ng mga lalaki natin, maliban na lang kung aamin na po talaga kayo. Ano ho? So, excited po ba tayo? 1 Corinthians chapter 13, please. May I request all of you now to please open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 13, sulat po ito ni Apostle Paul at ito po ang tinutukoy natin at tinuturing nating love chapter. Diba? Ito po ang kapitulo ng pag-ibig. Love chapter. Sulat po ito ni Apostle Paul, particular sa Corinthian Church. Sapagkat ang Corinthian Church, sa kabila ng sila po'y gifted, sa kabila po ng sila'y potential, sa kabila po ng sila'y wealthy, kung tutuusin po, napaka-potensyal na gawain, pero naging problem church. At ang dahilan kung bakit, sapagkat may problema sa usapin ng pag-ibig. And that is the reason why the Apostle Paul tried to write sa kanilang church para po paalalahanan sa usapin ng pag-ibig. All right? 1 Corinthians chapter 13, and we will be having our responsive reading. Ako po babasa ng unang talata, salitan po tayo until we reach the last verse. Okay? Malinaw po ba, mga kapatid? Sa mga kasama natin sa online, hi po, hello po, at naway samahan nyo kami hanggang sa pagtatapos po ng ating pong pangangaral at ng ating pong service. Okay? Mabilis lamang po tayo sapagkat gusto ko po kayong bigyan ng time to enjoy your fellowship, particular yung couples fellowship po natin. Alright? Ako po magpapasimula. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. That not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
For we know in part, and we prophesy in part. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Verse number 13, all together, loud and clear. Ready, begin. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. This afternoon, let me share with you the message of the Lord I entitled, but the greatest of these is charity. But the greatest of this is love. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, lubos kaming nagpapasalamat at labis po ang kagalakan sa aming puso na sa aming pong sitwasyon, lalo na sa mga presenting kahirapan ngayon, damang-dama pa rin po ang iyong makapangyarihang pagkilos po sa amin. Thank you, Heavenly Father, for your faithful provision. Thank you for your everyday protection. Thank you for loving us. Thank you for saving us. And thank you for the freedom that we have here in our country to study and to hear the precious words. I pray, O God, that you will again touch the heart of your people. Kausapin mo po kami sa iyo pong kaparaanan, sa makapangyarihang pagkilos mo, sa pumagitan po ng iyong banal na Espiritu. And I pray that you will empower your humble servant. May you fill me with your Holy Spirit, O God. And please, Lord, ang message na ito ay mag-create ng malakas na impact sa buhay ng bawat isa. Hipuin mo po ang aking pong lalamunan, Panginoon, at ikaw po sa iyong masaganang biyaya ang patuloy na gumamit po sa akin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You now be seated? Well, katulad ng binanggit ko po sa inyo, kung paano pong si Apostol Pablo dumating sa punto na na-realize po niya that it is good to emphasize to the church, particularly in Corinth, ano po? Yung pong masasabi nating usapin ng pagmamahal. Sa lahat ng relasyon, maniwala po kayo sa akin, na hindi po matatawaran ang halaga ng pagmamahal at ng pagmamahalan. Usapang pamilya, napakahalaga ng pagmamahalan. Usapang mga samahan, relasyong magkakaibigan, napakahalaga ng pagmamahalan. Usapang pamahalaan, pabayanan, napakahalaga po ng pagmamahal at pagmamahalan. Sa usapang sambahan, lalo na napakahalaga po ng tinatawag nating pagmamahalan. So ito po ay binigyan talaga ng lubos na pagdidiin ni Apostol Pablo. And this is actually part of his, rebuke to them. Talagang pagsaway ito ni Apostol Pablo sapagkat obviously, yung problema po nila, nagkanya-kanya po sila at ang marami po sa kanila, mga kapatid, ginamit po yung kakayahang meron po sila para makipag-compete, mga kapatid. Imbis na sila po ay mag-serve, nang tinatawag nating ang espiritu ay cooperative na dapat maging complementing, hindi po ganun ang nangyari. And obviously, ang naging outcome nito ay ang hindi pagkakaisa, ang hindi pagkakasundo, and because of that, naapektuhan mismo ang church. Nakita at na-realize ni Apostol Pablo ang halaga na sila po'y sulatan, na sila po'y paalalahanan, na sila po ay turuan, na sila po'y sawayin sa mga bagay na kung saan dapat maunawaan. Kaya ngayon po mga kapatid, ang chapter na binasa po natin ay sumentro sa usapan ng pag-ibig. Yes. It is very important for all the believers to understand and realize the importance of loving one another. Kumbaga, mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang gawain ng Diyos, at mahalin po natin ang isa't isa. Now, kapag pinag-usapan po ang pagmamahal, niliwanag po sa banal na kasulatan na dapat ang pagmamahal ay hindi pakitang tao lang. Ang ibig sabihin po, like for example, the Apostle Paul said in Romans chapter 12 and verse number 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Ang sabi po, maging walang pagkukunwari ang inyong pagmamahal. Let us not love in word only, but also in deed.
Huwag daw po tayong magmahal sa salita lang, kundi maging sa gawa. Mga Kristiyano, ang ating pong mensahe ay napakahalaga sa usaping gawain ng Panginoon at sa usapin din po ng relasyon natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin dito po sa ating magiging pag-aaral. Number 1, define exactly what love is. Diba? Define exactly what love is. Ang ibig sabihin po, talagang dapat magkaroon po tayo ng eksakto o tamang definisyon sa usapan po ng pagmamahal. Mga kapatid, uulitin ko po, bago ko po bigyan ng pagdidiin, ito pong ating first point. Maliwanag po na sa verse 1, verse 2, at saka sa verse 3, ang ating pong usapin o topic, paksa ng pagmamahal ay ipinunto ni Apostol Pablong napakahalaga. Okay, isa-isahin po natin. Verse number 1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, ang sabi niya, I am becoming a sounding brass or a tinkling cymbal. So ito po, siguro po, madali nating maintindihan ang gustong i-express dito ni Apostol Pablo na ang kanyang bagay na pinupunto kapag tayo po, kahit na raw po nakapagsasalita tayo sa mga wika, na kung saan mga kapatid, ang sabi po, nandoon yung husay, nandoon yung galing natin. Pero kung walang pagmamahal, ang sabi niya para tayong ingay lang. Diba? Sounding brass, tinkling cymbal. Ingay lang. Di ba? Meron tayong mga na-encounter sa buhay na puro bibig, puro salita, wala po sa gawa. Importante po na maintindihan natin na ang salitang pag-ibig ay hindi salita lang. Ang salitang pag-ibig ay aksyon, mga kapatid. Di ba? Love is a verb. Diba? It is an action word. Hindi po pwedeng bibig lang, tunog lang, ingay. Yung sounding brass at tinkling cymbal, ibig sabihin, tunog na walang mensahe. Tunog na wala pong ipinararating na malinaw na mensahe. Yan ang sabi sa verse 1. A sounding brass, tinkling cymbal. Verse number 2. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing, nothing, nothing. Okay? Ang ibig sabihin, wala. Diba? Completely nothing. Verse 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. You see, ang kalagayan po ng buhay na hindi sa pag-ibig at walang pag-ibig, niliwanag po, sounding brass, tinkling cymbal, nothing, and profiteth nothing. So, talagang malinaw na iyon ang mensahe ng verse number 13. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. And now, I understand, I realize, na dapat ma-define natin exactly kung ano po ang pag-ibig. Diba? Define exactly what love is. Ano po ang pag-ibig? Diba? Anong definition ng Bible? Mga kapatid, hindi dictionary ang makapagbibigay ng maganda at tamang definisyon ng pag-ibig. Hindi rin po yung slam book, mga kapatid, na kung saan, nung time po namin, yun po yung mga, what is love? May mga kung ano-ano doon. Love is like a rosary full of mystery. Kaya tingnan nyo po yung mga nagmamahal, ang daming misteryo na ginagawa, mga kapatid. Di ba? So, Love is... Ano po? Love is blind. Nung panahon mo ba, Preacher Tony, yung ba ang masikat na yung ba ang masikat na definition ng love?
Preacher, nung time nyo, anong mga sikat na definition ng love? Di ba? It's so many splendor things. Di ba? Oh, mga kapatid, dahil Kristiyano tayo, hindi pwedeng dictionary, hindi pwedeng yung sinulat o nabasa sa slumbook, hindi po pwede yung pang-secular na idea ang kukunin natin. Ang dapat tingnan natin sa pag-define exactly ng Biblia kung ano ang pagmamahal. Ang sabi po ng Bible, verse number 4, charity suffereth long and is kind, charity envieth not, charity vaunteth not itself, charity ang sabi po, is not puffed up, that not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Grabe, no? Ang pagliliwanag at ang pagpapaliwanag ng Biblia, ang pagbibigay definisyon ng Biblia sa usapin ng pag-ibig, pagka tiningnan nyo po mga kapatid, walang kahit isa man sa atin na makapagsasabi na tayo po'y umibig na ng ganitong klase ng pag-ibig. Yes. And this definition is very important to consider. Why? Sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa masasabi nating mas matibay at matatag na relasyon at samahan. Ang mga mag-asawa, kapag hindi po in-apply, ito pong sinasabing ito ng salita ng Diyos, maghihiwalayan. Walang magkaibigang magtatagal, mga kapatid. Wala pong samahan na titibay at tatatag kung hindi po tayo magiging ayon sa pag-ibig na sinasabi po ng Bible. Suffereth long, mga kapatid. Di ba? Handang magtiis and is kind, mabuting kalooban, hindi nananaghili, charity vaunteth not itself, hindi nagpapalalo, that not behave itself unseemly, hindi sarili ang inahanap, hindi po not easily provoked, at hindi po umiisip ng kasamaan. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ito po, verse number 8, sabay-sabay po. Verse number 7. Verse number 7. Okay? Everybody please, begin. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Sa verse 7 pa lang, mga kapatid, napakaliwanag na ng klase ng pag-ibig na sinasabi ni Apostol Pablo. Alam ko po na kapag ka po may usapin ng pag-ibig, natatalakay po natin yung erotic, yung filial or phileo, di ba? At yung pong agape. Okay? Yung pong erotic, sensual, fleshly. Yung pong filial or phileo, yung relationship po, like father and son. I mean, yung fatherly, brotherly. Yan po yan. Pero yung agape, love, divine, ito po yung pinaka-highest form ng tinatawag nating pag-ibig. And tayo po, by nature, hindi natin kayang magmahal ng ganyan. It is not our nature to love, especially yung agape, kind of love, hindi ko po kaya yan. Hindi nyo po kaya yan. Hindi natin natural yan. It takes the Spirit of God para yan po ay ating mai-apply. Amen? It takes God. Kailangan po natin ng Diyos sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nabuhos sa ating mga puso. So you better define love ayon sa sinasabi po ng Biblia. Kasi kapag ka po talaga na-define natin at atin pong kinonsider po yung definition ng salita ng Diyos, yun po ang magiging dahilan para tayo po mag-unawaan, magpatawaran, magdalahan, magpalakasan, magpanalanginan, yun po ang magdadala sa atin. Hello. Okay, so thank you. At ito po yung isang bagay na lagi ko pong sinasabi sa ating pong mga kapatiran na kapag tinignan nyo po ang disenyo ng Diyos sa usaping church, ang sabi po ng Bible, napakahalaga ng pag-ibig. Diba? Again, yung talata natin, now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Amen?
Mga kapatid, number one, define exactly what love is. Second, demonstrate every time the love. Gawin po natin na i-demonstrate natin. Di ba? Yung pag-ibig, lagi, hindi pag nasa mood ka lang. Hindi po kapag maganda lang ang hihip ng hangin. Kasi may mga taong ganun eh. Pag hanging amihan, wow, ang ganda ng dating. Pero pagka hinipan ng hanging habagat, magugulat ka na lang, ano nangyari dito? Mukhang sinapian. Di ba? Merong ganun po na parang sinasaniban. Di ba? Yung bang ang idea ng pakikisama, yung bang kung ano yung mood niya, kapag ka maganda yung nararamdaman niya, mga kapatid, mga minamahal, tatandaan po natin na sa usaping pagmamahalan, kalooban ng Diyos na lagi ito po ang nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. Yes, mga kapatid, demonstrate every time the love. Isang maging kakaiba. Grabe sa church nyo. Ibang klase kayong magmahalan. Di ba? Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, nagmahal na ang diesel. Tayo pa ba ang hindi magmamahal? Di ba? So yung petrolyo natin, pamahal na ng pamahal. Magmahal na tayo, mga kapatid. Yung pong pagmamahal ng mga yan ay nakaka-perwisyo po sa atin. Diba? Yung pagmamahal ng lahat ng yan, mga kapatid, talagang masasabi natin na mabigat ang epekto sa atin. Pero kapag tayo po ang nagmahal, tayo mismo magiging masaya, mga kapatid. Mas masarap po yung nagmamahal tayo kaysa nagagalit tayo. Opo, subukan nyo pong pag-isipang mabuti yan. Alin ang masayang damdamin? Yung galit ka o yung nagmamahal ka? Diba? Meron ba kayo nakita na yung tao habang galit na galit, tuwan-tuwa siya? Habang galit na galit, masaya siya? Hindi ba mga kapatid? Saan daw tayo dinadala ng galit natin? For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Imposible na ang galit mo dalin ka sa katuwiran ng Diyos. So mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon bilang mga Kristiyano ay ang ma-demonstrate natin lagi sa buhay natin ang pag-iibigan, ang pagmamahalan sa isa't isa. Amen? Ang sabi po dyan ni John, sa 1 John chapter 3, mga kapatid, verse number 11, for this is the message that you have from the beginning, that we should love one another. Na ibigin po natin ang isa't isa. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang nais ng Diyos na ang Kristiyano po ang nakikita, ang nahayag, ang ating gawi ay ang dapat magmahalan sa isa't isa. Amen? So number one, define exactly what love is. Second, demonstrate every time. Demonstrate every time the love. Pangatlo po mga kapatid, deal everybody in love. Deal everybody in love. Ang idea nito, itrato mo. Pakitunguhan mo ang bawat isa sa pag-ibig, mga kapatid. Amen? Ganun po natin dapat itrato ang bawat isa na nasa pagmamahalan. Yung pong pagpapahalaga, yung pong pagmamalasakit, yung pong pagtutulungan, yung pong pag-aalalahanan. Yan po, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon. At huwag kang mamimili. Di ba? Hindi kalooban ng Diyos ang mamahalin mo yung mga mayayaman lang. Hindi kalooban ng Diyos na ang mamahalin mo yung matatalino lang, yung magagaling lang. Hindi po pwede na ang mamahalin mo kung sino lang ang mga good-looking, mga kapatid. Kung yun po ang gagawin natin, paano na yung iba? Kawawa naman sila. Mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na maka-Diyos na pag-ibig, hindi naninino. Walang sinisino yan.
Kaya nga ang usaping church, ang usaping gawa ng Panginoon, sana po ang tratuhan natin sa isa't isa, ang pakitunguhan natin sa isa't isa, dapat hayag at nararamdaman na ang nasa ibabaw ng lahat ay ang pagmamahalan. Amen? Yes, kasi yan po ang marka ng pagkadisipulo natin ng Panginoon. If we are a genuine disciple of our Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ Himself said na kung magmamahalan tayo sa isa't isa, then sasabihin nila that you are indeed my disciple. Opo, dito sa 1 John chapter 3, pinalalabas nga po ng salita ng Diyos na kapag hindi natin magawa na mahalin ang ating kapatid, para daw tayong murderer. Tayo raw po ay parang katulad ni Cain, na kung saan nagawa niyang patayin ang kanyang kapatid dahil sa kanyang galit, dahil sa kanyang puot. Mga Kristiyano, mga kapatid, ang paalala po ng Panginoon sa atin, let us love one another. We should love one another. And that is the reason why I am emphasizing this message to you. Sapagkat pagka po sa church natin, nakikita nila, nararamdaman nila, talagang na-demonstrate lagi ang pagmamahalan at ang dealings natin nasa pagmamahalan, may pagmamahalan, palagay ko po, nakakaenganya na tayo po ay samahan ng mga nai-invite natin. Kasi ang mahirap po yung kapag kami na-invite tayo, tapos ang nararamdaman sa church, parang may friction na. Parang may something. Diba? Parang may nagsisiraan na. Parang merong paligsahan na. Parang merong bigat ng kalooban sa isa't isa. Pagka ganun po ang naramdaman, mga kapatid, sa palagay nyo, kung kayo bisita at yung napuntahan nyo pong kongregasyon, yung napuntahan nyo pong church, na parang sila-sila, hindi po kakakitaan ng malasakitang pagmamahalan, o kaya ang mararamdaman ay ang kabilang panig nito, siraan dito, siraan doon, at kanya-kanya. Sa palagay nyo, ma-attract kaya sila? Kung ito mahirap sa hindi Kristiyano, dapat sa Kristiyano hindi. Opo, kasi ang pwede nating sagutin na tanong doon, paano mangyayari na magmamahalan tayo? Paano mangyayari po na tayo magkakaroon ng kaisahan? Alam natin na sa reality of life, ang tao po, iba-ibang personality, iba-ibang perspective, iba-ibang point of view, iba-ibang principle, yung mga gawa at ugali po natin, magkakaiba. Yun nga ang dahilan na nais ko po na bigyan natin ng pansin na kung ang gusto po natin ay ang manaig ang pagmamahalan, hindi po personalidad natin, kundi Espiritu ng Diyos ang hayaan po natin na maghari sa atin. Amen? It is the Spirit of God. Kaya nga, yung pong magandang samahan sa isa't isa, yan po yung isang katibayan ng spirituality. At pag sinabi nating spirituality, ang ibig sabihin nito, yung mas malakas ang espiritu natin kaysa sa sarili natin. Kasi niliwanag naman sa definition na kapag pagmamahal ang pag-uusapan, seek it not her own. Hindi po pwede, nasaktan ako, hindi ko gusto ang ginawa sa akin, hindi ko gusto ang sinabi sa akin, umiikot ka sa sarili mo, mas maganda ko ang gagawin para sa kapakinabangan ko, para sa akin. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano na may espiritualidad, ang mas nananaig sa Kanya ay ang Espiritu ng Diyos. Amen? Yes. May hirapan tayong magmahal kapag po sarili natin ang pakikinggan natin. Diba? Lalo na kapag nakaranas tayo na medyo nasaktan tayo, diba? Na ang pakiramdam natin ay pinag-isipan tayo, o kaya naranasan natin, nagawan tayo ng hindi maganda. Sabi natin, maganda yung unawaan, maganda yung patawaran. Pero aralin nyo po, imposible ang unawaan, imposible ang patawaran kung walang pagmamahalan. Ang ibig ko pong sabihin, ang pagmamahalan ang magiging susi para sa pag-uunawaan at para sa pagpapatawaran. Amen? So, importante po yan. So, number 1, define exactly what love is. Number 2, demonstrate every time the love. Number 3, mga kapatid, deal everybody in love. And then last, do all things. Diba? Mga kapatid, do everything with charity. Do everything
with charity. Ang ibig sabihin, gagawin mo ang lahat ng bagay hindi bilang obligasyon. Gagawin mo ang bagay hindi dahil ikaw ay napilitan. Gagawin mo ang lahat ng bagay with love. Ang sabi po ng chapter 14, let all things be done with charity. Pagka po kayo ay dadalo, gawin niyo po ng may pagmamahal. Kapag kayo po ay nag-o-offering, gawin niyo po ng may pagmamahal. Kapag kayo po ay maglilingkod, magsaserve, gawin po natin ng may pagmamahal. Everything na gagawin natin, gawin natin ng may pagmamahal. Kung tutulong ka sa tao, kung magbibigay ka sa tao, kung ikaw ay masasabi po nating gagawa ng anuman sa tao, tiyakin natin na ang ating pong pagsasagawa nito ay may lakip na pag-ibig. Bakit sa kabila ng ginawa niya sa'yo? Diba? Bakit ganyan pa rin ang trato mo sa kanya? Ba't maayos ka pa rin sa kanya? Bakit? Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Huwag nating mahalin lang kung sino po ang kaibig-ibig. Sapagkat hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. I do not know. Sino rito ang regular viewers ng Believer's Breakfast with BFDB? Yung nakakapakinig at nakakapanood kayo ng ating pong Believer's Breakfast. Oh, dadalawat kalahati pala. Ayun, marami naman po pala. Natatandaan niyo po, na ipinakita ko po doon, yung sinabi po sa 1 John chapter 3, na ang usapan po ng kalooban ng Panginoon, we should love one another. And if you can still remember my message, doon po sa we should love one another, ang naging puntos ko po doon, di ba? Una, it is a command. To love one another is a command. Inutos po ng Diyos yan, na mahalin natin ang isa't isa. And in line with that passage, mga kapatid, sinabi po ng verse number 4, 1 John chapter 3 and verse number 4, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Kung ang mahalin natin ang isa't isa ay utos ng Panginoon, ang labagin po natin ito ay kasalanan sa Panginoon. Ang ibig ko po sabihin, yung hindi natin mahalin ang isa't isa, nagkakasala po tayo doon. Because it is God's command. Hindi po inutos ng Panginoon na mahalin mo lang yung mga gumagawa ng mabuti sa iyo. Okay, for better understanding, isagad na natin. Nung itinuro po ang pagmamahalan sa isa't isa, ang pinakakasagaran ng lahat, yung utos ng Diyos, love your enemy. Diba? Saan ka papapasok doon? Tayo naman po sa church, hindi naman tayo magkakaaway. Amen? Magkakapatid nga tayo sa Panginoon eh. At dahil magkakapatid tayo sa Panginoon, dapat mas magaang at mas madali sa atin na mahalin natin, pahalagahan natin, pagmalasakitan natin, unawain natin, at magpatawaran tayo sa isa't isa. Why? Because iisa tayo, pamilya tayo ng Panginoon. Ang utos nga po, mahalin ang kaaway. Sabi po ng mga unbeliever, kalokohan yan. Unbeliever kasi yun. Pero ang malungkot, kung believer ka, sasabihin mo, kalokohan yun. Parang sinabi mong kalokohan yung inuutos ng Panginoon. Diba? It is the Lord na nag-utos na love your enemy. Hindi naman ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, i-exaggerate natin. No, ang idea lang dito, rejoice not when thine enemy falleth. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, hindi yung kapag kami nakaaway ka, kung ano-anong masasamang bagay, ang gusto mong mangyari sa kanya. Sana madapa siya, tumama ang ulo niya, hindi na siya makahinga. Mga ganun ba? Diba? O kaya, dahil nakukonsensya ka naman na ang maging wish mo, mamatay siya, sana madapa siya, pumangit ang mukha niya. Yung ganun po. Po pwede naman pumangit ang mukha kahit hindi nadadapa, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, yung mag-wish ka ng hindi maganda sa kapwa mo, yan po ay labag sa batas ng Panginoon. Nung sinabi po na mahalin natin ang ating kaaway, ang idea po, mga kapatid, huwag tayong maghigantihan ng masama sa masama. In fact, ang sabi po ng Biblia, kung ang kaaway mo ay nagutom, pakainin mo. Napakahirap naman yan. Diba? Kaya kung ako ikaw, para hindi maging mahirap, huwag ka nang mang-away.
Di ba? Nahihirapan kayo. Kaaway, pakakainin ko. O di para hindi ka mahirapan, huwag mo nang awayin. Di ba? Mahirap magpapakain ng kaaway eh. E di ang gawin mo, bati na tayo, bati. Ha? Huwag na tayo galit. Bati na tayo. Ha? At dahil magkabati kayo, hindi mahirap sa iyo. Mga kapatid, umamin tayo. Napakahirap naman nun. Kasamaan mo na ng loob, iti-treat mo pa. Di ba? Yung lasunin mo, oo, posible yan. Pero yung halimbawa, yung iti-treat mo siya, ililibre mo siya, o kaya nagipit siya, tutulungan mo siya. Ang natural at ang normal sa tao, nagipit siya, buti nga sa kanya. Talagang kahit anong mangyari, kahit sunugin mo ko, hindi ko tutulungan yan. Baka masunog ka nga. Di ba? Kasi ang prinsipyong tinuturo ng Bible, thou shalt heap coals fire on his head. Kapag ginawan ka na ng masama, ginantihan mo pa ng mabuti, mga kapatid, iba yung paraan ng Diyos sa paraan ng tao. So, bakit darating pa tayo sa punto na magiging kaaway natin kung mahihirapan tayo? Kaya ang mensahe siguro nito, wag na tayo mag-away. Di ba? Try your best. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Di ba? Maging maayos. Ewan ko sa inyo, kung sino magiging masaya nung ganun. Masaya bang matulog na may kagalit ka? Hirap nun ah. Nag-iisa ka, ganyan-ganyan. Di ba? Ganyan ka ng ganyan. Oh, ba't ganyan ka ng ganyan? Wala, naisip ko lang yung... Anong tawag doon? Weeping and gnashing of teeth, mga kapatid? Mala-impyerno dating yan. Di ba? Isipin niyo po, matutulog ka na lang sana. Hindi po payapa ang buhay pag may kagalit. Hindi po masaya ang buhay kapag may kagalit. Kaya ang turo ng Diyos para sa ating lahat, magmahalan tayo. Kasi gusto ng Diyos, payapa yung kalooban mo. Gusto ng Diyos, masaya ka. Gusto ng Diyos, malusog ka. Di ba? Pastor, ako kasi pagka-stress ako, may kaaway ako, talagang doon ako ganadong kumain eh. Ibang klase appetizer mo ha? Ibang klase pampagana mo, kailangan may kagalit ka. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po na gawin natin ang lahat ng may pagmamahal. Don't just sing. Don't just serve. Don't just attend. Don't just help. Mga kapatid, do everything with love. Define exactly what love is. Demonstrate every time the love. Deal everybody in love. And do everything with love. Mga kapatid, now abideth faith, hope, charity. These three. But the greatest of these is charity. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Let us not love in word only, but also in deed. Tumayo po tayong lahat.